with a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Hindi na nagawang umusad ng 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa House Committee on Justice. Sa araw na ito, sabay na pinagbotohan ng mga miyembro ng Justice Panel kung sufficient in substance ang 2 reklamo laban sa Pangulo. Unang nabasura ang impeachment case na isinampa ni Attorney Andre De Jesus na sinundan ng kasong inihain ng grupo ni Liza Maza at iba pang progressive sectors. Bago ito, naging malalim, mahaba at mainit ang pagtalakay ng Justice Committee sa ikalawang impeachment laban sa Pangulo sa determination ng sufficiency in substance. Sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, malubha ang naging kapabayaan ng Pangulo sa issue ng umano'y insertion, diversion at manipulation sa pambansang budget. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Napag-usapan din sa deliberasyon ang kahalagahan ng presensya at pagtestigo ni dating Congressman Elizalde Co upang patotohanan ang umano'y pagkakasangkot ng Pangulo sa kickback schemes. Ako po ay naniniwala na dapat humarap si Saldico dito po sa atin para malaman na ma-cross-examine ng mga members ng komite. At mahusgahan siya, hindi lang ng mga mambabatas, kundi ng sambayan ng Pilipino. Kung talagang totoo ang sinasabi niya o may laman ang sinasabi niya. Dismayado ang Makabayan Bloc sa pagbasura sa impeachment complaints dahil tila pinatay din umano ang katarungan. Sabi nila, walang ebidensya. Sabi nila sa kanilang patigil ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Depensa naman ng Justice Panel members, hindi minadali ang pagtalakay sa impeachment complaints. Nilinaw din ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro na hindi pa tuluyang namatay ang impeachment laban kay Marcos. Allegations must be based on personal knowledge and authentic records. Kung hindi based sa personal knowledge or authentic records, that will fail the standard of sufficiency in substance and even in form. Samantala, hindi na nagkomento si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa itinakbo ng impeachment proceedings. I am not the right party, or I have no moral authority to be discussing anything with the impeachment of the President, even so I think it's even up to the wisdom of the Justice Committee and the other members of the House. But as far as I am concerned, it's just bringing up the problem. Muling magpupulong sa Lunes, February 9 ang House Committee on Justice upang ihanda ang committee report na isusumite sa plenaryo para pagbotohan. Paliwanag ni Luistro, maaaring baligtarin sa plenaryo ang committee report kung nanaisin ng mayorya ng mga kongresista, bagamat hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.